Sa pinakamataas na bahagi ng kabundukan ng Desalay kung saan ang mga punong olibo ay umuuga sa malamig na ihip ng hangin, may isang kumbentong matagal nang kinakain ng panahon. Doon, sa loob ng lumang kapilya na halos hindi na tumatanggap ng liwanag, nagtipo ng iilang natitirang madre. Ang kanilang mga rosaryo ay nanginginig sa kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng nalalapit na kapalaran. Ang tunog ng kampana ng kumbento ay tumunog ng huling beses, isang mababang kalansing na parang buntong hiningang sinasabi, "Ito na ang wakas." Sa paligid nila, ang mga lumang fresko sa dingding ay puno ng mga bitak. Ang mga mukha ng mga banal ay halos burado na, parang sila man ay umiiyak sa darating na kapahamakan. Sa malayo, may kumikislap na kakaibang liwanag, hindi liwanag ng araw, kundi liwanag ng apoy. Nakataas na ang mga bandila ng Imperyong Ottoman, umaalon-alon na parang pulang apoy na sinipon ng hangin. Alam ng mga madre ang kahulugan nito. Wala nang sundalong darating. Wala nang tutulong, wala nang oras upang tumakas. Tanging katahimikan ng bago ang pananakop ang yumayakap sa buong paligid. Ang kanilang abes, si Sister Eleni ng Lisa, ang pinakamahinahon sa kanila. Bagaman ang kaniyang mga mata ay puno ng pagod. Tumayo siya sa harap ng altar. Hawak ang isang lumang krus na pilak na nagtagal sa maraming bagyo at digmaan. Pinilit niyang ngumiti habang bumulong. Kung sakaling mabuksan nila ang ating mga pader, itago ninyo ang inyong mga panata sa inyong puso. Doon, hindi nila iyon maaagaw. Ngunit nagkamali siya, sapagkat nang tuluyang dumating ang mga hukbo ng Ottoman sa tarangkahan ng kumbento, ang mga panata at panalangin ay walang laban sa kalupitan ng kasaysayan. Ang kasaysayang sinusubukan nitong burahin ay ang pagbagsak ng kumbento. Hindi pa sumasapit ang paglubog ng araw nang mabasag ang unang bahagi ng pader. Ang dating tahimik na himig ng mga madreng nagdarasal ay nalunod sa putok ng bakal at sigaw ng pagkataranta. Ang mga Ottoman ay hindi nag-aaksaya ng mga pana para sa banal na lugar. Sa halip, ginamit nila ang lakas ng kanyon, isang malinaw na mensahe. Ito ay hindi sagrado sa amin. Ito ay hamon. Para sa kanila, ang isang kumbento ay hindi lamang bahay-dasalan. Isa itong paalala na kahit sa lupang nasakop, may mga nagtatangkang magpatuloy ng pananampalatayang kanilang winasak. Sa loob, nagmamadaling itinago ng mga madre ang kanilang pinakamahalagang relikya. Isang kalis na pilak, mga ikonang Burda, mga buto ng santo na pinaghirapan pang kolektahin ng mga naunang henerasyon. Inilibing nila ang lahat sa ilalim ng sahig ng kapilya. Umaasang kung sakaling sila ay mamatay, mananatili pa rin ang kanilang pananampalataya kahit paano. Ngunit hindi kayamanan ang hinahanap ng mga mananakop. Hinahanap nila ang ebidensya, ang patunay na hindi lamang hukbo ng kaaway, ang kanilang tinalo, kundi pati ang kanilang Diyos. Ay, noong nangyari ang krimeng ayaw nilang pag-usapan. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lalo pang lumilitaw ang mga detalye na pilit tinatago ng mga taong may kapangyarihan. Ang mga testigong dati handang magsalita, biglang nanahimik. Ang mga dokumentong dapat maging ebidensya, misteryosong nawala. At ang mga taong nagtanong, may ilan na biglang naglaho na parang bula. Pero ang mga bakas ng katotohanan, hindi mo basta-basta mabubura. Eksena 21, ang tunay na oras ng krimen. Sa opisyal na ulat, sinabing nangyari ang krimen bandang 11:45 p.m. Pero ayon sa isang residente, nakita niya ang biktima na buhay pa bandang 1:20 a.m., mahigit halos 2 oras pagkatapos ng opisyal na oras. Kung totoo ang nakita niya, bakit iba ang oras sa police report? Sino ang nagbago nito at bakit? Ay, eksena 1:2 ang kakatwang tawag. Isang audio recording mula sa kapitbahay ang lumabas, isang tawag ng biktima na nagmamakaawa. Kung may mangyari sa akin, sabihin mo sa kanila, hindi ako umalis mag-isa. Pero nang humingi ng access ang pamilya sa log ng phone records, sinabihan silang wala kaming mahanap. Paano mawawala ang logs na nakastore sa system? Sino ang nag-erase? At ano ang ikinakatakot nilang lumabas? Ay, eksena 23, ang isang testigong biglang nanahimik. Isang lalaki ang nag-claim na nakita niya ang huling taong kasama ng biktima. Handa na sana siyang magbigay ng pahayag. Pero 2 araw bago ang schedule ng statement, bigla siyang umalis ng bansa. Walang paalam, walang mensahe, walang bakas. Pero ayon sa isang confidential source, may tumawag daw sa kanya bago siya mawala. Isang tawag na nagbago ng buhay niya o nagbanta rito. Ay, eksena 24, ang isang larawan na dapat hindi mo makita. May litrato na ipinasa sa pamilya, blurred, pero malinaw na may 2 anino sa lugar ng krimen. Hindi isa, 2. Kung 2 sila, bakit isa lang ang suspect? Sino ang pangalawa? At bakit pilit tinatanggal ang larawan sa social media? Sino ang nagpapatanggal? Ay,
Dun eksena 5 ang tunay na motibo. Habang lumalalim ang kwento, lumalabas ang pattern. May mga taong ayaw pag-usapan ang nangyari. May mga dokumentong nawawala. May testigong takot magsalita. At may bantang nararamdaman ng pamilya. Hindi ito simpleng krimen. Ito ay krimeng may sinusubukang ilibing na katotohanan. At kung ganito kalakas ang pagtago nila, ano pa kaya ang hindi nila sinasabi? Ay, habang mas lumalalim ang paghahanap ng katotohanan, mas lalo ring nagiging malinaw na hindi ito ordinaryong kaso. Hindi aksidente, hindi simpleng away, at lalo hindi isang random crime. May nagplano, may nagmaniobra, at may gustong siguruhing hindi na muling mabubuksan ang kwento. Amen. Eksena 1 ang misteryosong CCTV file. Sa unang tingin, normal ang CCTV footage, pero nang i-enhance ng independent investigator ang file. Napansin niya ang isang bagay. May 17 minutong nawawala sa recording. Hindi corrupted, hindi nag-glitch, diretsong pinutol. At ang nawawalang 17 minutes na yon, eksaktong oras na posibleng nangyari ang krimen. Sino ang may access sa CCTV? At sino ang may lakas ng loob na magbura nito? Ay, eksena Funperbus, ang isang pangalan na lumalabas sa lahat ng files. Sa bawat report, bawat pahayag, bawat dokumento. Isang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw. Pero ang kakatwa, wala siya sa official suspect list. Wala raw dahilan para imbestigahan. Walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Pero bakit siya nasa lahat ng dokumento? Bakit nakikita ang pangalan niya sa logs, sa messages, sa witness accounts? At bakit tuwing tinatanong ng pamilya, bigla na lang nagbabago ang sagot ng opisyal? Ay, eksena number 3, isang abogadong biglang umatras. May isang abogado na handang i-defend ang pamilya para makakuha ng hustisya. Pero noong araw na dapat niyang hawakan ang kaso, bigla siyang tumawag at sinabing, "Pasensya na, hindi ko na pwedeng ituloy. May pressure na hindi ko kayang labanan." Hindi niya sinabi kung sino ang nag-pressure. Hindi niya sinabi kung bakit siya natakot. Pero malinaw ang mensahe. May mas malaking puwersa na gumagalaw. Ay, eksena 1-4 ang taong nahuli sa background. Sa isang lumang video ng biktima, napansin ng pamilya ang isang lalaki sa likod, nakatayo, nakatingin, parang binabantayan siya. Noong i-zoom at i-stabilize ng tech expert ang footage, ang lalaking ito ay parehong tao na nakita sa blurred image sa part 2. Kaya lumalabas, hindi lang isang beses nag-cross ang landas nila, hindi aksidente ang presensya niya, at hindi siya random stranger. Pero sino siya? At bakit niya sinusundan ang biktima? Ay, eksena 5, ang tunog na hindi mo mapapansin kung hindi ka manginginig. Sa audio ng gabi ng insidente, habang nag-a-ambient sound lang, hangin, aso, tahimik na kalsada, may isang tunog na halos hindi maririnig. Pagka-enhance ng isang utos, isang command, isang boses na may autoridad. Kung may nag-utos, ibig sabihin hindi nag-iisa ang gumawa ng krimen. May team, may operasyon, at may organizer. Ay, eksena Nimputex, ang huling katotohanang pilit tinatago. Sa wakas may isang insider na nagbigay ng clue. Hindi siya dapat nandoon nung gabing yon. May meeting na hindi niya dapat malaman. May meeting, may plano, at ang biktima? Naging saksi sa bagay na hindi niya dapat makita. At simula noon, lahat ng nangyari ay paraan para patahimikin siya. Ay, habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumalabas ang mas malaking larawan. At ngayon hindi na tanong kung paano nangyari, kundi bakit nila pinatay ang taong ito at sino ang tunay na nag-utos. Ay, eksena 1, ang nakaw na dokumento. Isang gabi, tahimik na ibinigay ng whistleblower ang isang envelope. Walang pangalan, walang pirma. Pero ang laman, confidential files na hindi dapat lumabas. Nakasulat doon, oras ng isang secret meeting, listahan ng 5 attendees, at isang note na nakasulat ng kamay. Ensure no witnesses. Pero ang mas nakakatindig balahibo? Sa listahan, may pangalan ng isang kilalang opisyal na paulit-ulit nang lumalabas sa part 2 at 3, pero palaging hindi suspect. Bakit? Sino ang nagpoprotekta sa kanya? Ay, eksena number 2, ang location na pinagtatakpan. Ayon sa documents, may lugar kung saan naganap ang meeting, isang lumang warehouse na hindi na ginagamit. Pero nang puntahan ng investigators, may bagong CCTV, bagong locks at bagong bantay. Kung abandonado, bakit biglang pinagkakagastusan? Bakit may security? At bakit tuwing tinatanong palaging, hindi po pwedeng pumasok dito? Para saan ang tinatago nila? Ay, eksena 2-3, isang testigong biglang nawala. Isang lalaki ang lumapit at nagsabing handa siyang magsalita. May alam daw siya nung gabing nangyari ang krimen. May nakita siyang tao. May narinig siyang pangalan. Pero bago pa siya makapagbigay ng official statement,
Nawala siya. Hindi umuwi. Hindi sumagot sa tawag. Hindi na nakita kahit saan. Ang huling mensaheng natanggap ng asawa niya, "Kung sakaling may mangyari sa akin, huwag kang maniniwala sa kanila." Sino ang kanila na tinutukoy niya? At bakit alam niyang hindi siya ligtas? Ay, eksena Murmur 4, ang tunog ng dahon. At isang pangalan. Sa enhanced audio ng gabi ng insidente, may narinig na mahina, halos bulong. Siya pala yan. Siguraduhin niyo. Kasunod nito ang pagaspas ng mga dahon, indikasyon na may 2 tao na nagmamatyag bago pa man mangyari ang krimen. At ang boses na nagsabi nito, parehong boses na narinig sa part 3. Ang taong nagutos. Pero ngayon may bago. Nabanggit niya ang pangalan ng biktima. Ibig sabihin, targeted ang pangyayari. Hindi aksidente. Hindi pagkakataon. May nagplano, may sinundan, at may gustong patahimikin. Ay, Rexena Porfie ang natatagong motibo. Sa lahat ng nakalap na ebidensya, isang linya ang nag-uugnay sa lahat. Ang nawawalang CCTV 17 minutes, ang lalaking palaging nasa background, ang meeting na hindi dapat malaman, ang listahan ng 5 pangalan, ang testigong biglang nawala, at ang boses sa audio. Lahat sila ay umiikot sa isang trabaho na nagkamali ng oras at nagkamali ng saksi. Ayon sa whistleblower, ang biktima ay nakakita ng bagay na hindi niya dapat makita at iyon ang kinatakutan nila. Pero anong bagay iyon? Ano ang nakita niya? Ano ang alam niya? At bakit kailangang burahin ang lahat ng bakas? Ay,